Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito lang po ang pobreng Kapampangan. For today video, head up, magluluto tayo ng opo. Ayan yung opo ko. Matigas at mataba, malaki. At mga sangkap na gagamitin natin, napakasimple lang para makahigop tayo ng masarap na opo. Sinabawang opo. At ang sahog natin, ito, yung aking tirang hipon. Bumili kasi ako ng hipon nakaraan at nagmunggo ako, may tira ako, nirep ko, ayan. Tipid-tipid lang tayo guys, huwag tayo masyadong maluho, okay na yan. Simpleng ulam, masustansya, masarap, at makahigop pa ng sabaw ang opo. Naalala ko nung bata ako guys, sabi ng lolo ko, hindi kasi kumakain ng opo kaya hindi ka mahilig mag-opo, pero nasobran yata ako sa opo. Pati sa papag-vlog ko, opo, kumusta po kayo? Magandang hapon po. So anyway, ayan, umpisan na natin ang pagluluto. Ang sangkap ay, ito lang, sibuyas, bawang, at saka yung paminta. At of course, itong ating hipon. Ayan. Inano ko na, niluto ko na, kaya ganyan ang kulay. At in-stocks ko doon sa ref para hindi masira. At magsasabawan tayo ngayon. Ganyan ang buhay-buhay ng mga OFW, kailangan madiskarte ka, matalino. Kasi kung wala ka diskarte dito, nako, kung lalabas ka sa labas, guys, alam nyo, napakamahal ng bilihin. Lalo na, pupunta ka doon sa restaurant ng mga Pinoy doon, sa Balad, nako, ubos ang 50 real mo, kung dalawang order yon. At lalo na kapag kakain ka ng kabsa, roasted, yan yung mga pagkain na pamilyar dito. Lalo na kapag sahuran, nako, yung budget na allowance mo, pag kumain ka sa albaik, ubos na yung kalahati dahil ang albaik ang mahal. Pero napakasarap naman guys, mag-enjoy tayo. Kasi nga, kapag sahuran, ganito yung buhay-buhay namin. Doon lang kami nakakakain ng masarap. Alam nyo ba yun? Sa mga kababayan natin dyan, siguro relate kayo. Kapag sahuran na, kakain tayo sa masarap na pagkain. Once in a month lang, di ba? Treat natin sarili natin. Kaya nga tayo nagtatrabaho, di ba? Para mabuhay, hindi mamatay. So, ayan guys, ano ba pinagsasabi ko? Anyway, ayan, magluto na tayo. Ito nga pala yung mga sangkap. Ayan, bawang, sibuyas. Alam nyo, kapag nagluluto ako guys, ay hindi ako gumagamit ng monosodium glutamate, yung sinasabi ng betchin. Kasi, alam nyo na, sabi ng betchin, nakakaulyanin. Ano nga ba yun? Hindi naman ako nagsusobrang na betchin guys. Sa totoo lang, hindi talaga ako gumagamit ng betchin. Since na pumunta ako ng Saudi, siguro kapag kumakain ako sa labas, yon kapag siyempre dyan sa mga Pinoy, dyan sa restaurant, para sumarap ang kanilang pagkain. Alam nyo na, may mga magic sarap yan, may mga bitchin, masarap. Pero ako, ito lang, naturally, sibuyas at bawang. At asin, yun lang. Kasi nasanay ako na ganito yung kinakain ko guys, na walang betchin. Kasi sabi nila, kapag ang betchin na sobrahan ka at kumain ka ng walang betchin, hindi masarap. Hindi mo na malalasahan yung pagkain mo na masarap kasi nalalasahan mo yung may betchin na di ba? Kapag kumain ka ng walang betchin, sasabihin mo hindi masarap kasi nga may monosodium glutamate yun na nagpapasarap sa mga lutuin, di ba? Tsaka yung magic sarap, nagmamagic siya kaya masarap. Kaya ito, sa mga kababayan natin dyan, ugaliin nyo na lang na magluto ng naturally. Kasi hindi natin alam, darating ang araw, tatanda tayo. At hindi ko naman sinasabi na huwag kayong mag-betchin o huwag kayong magsangkap ng mga chemical na pampasarap. Ako kasi para sa akin, kumain tayo ng ganito na naturally. Gaya niyan, opo, di ba? Mga gulay, huwag natin sanayin na every sahod natin ay kakain tayo. At okay lang guys. Yun nga, nasabi ko na once in a month na i-treat natin yung sarili natin na kumain ng masarap, di ba? Para naman na mag-enjoy tayo sa buhay. Hindi yung puro trabaho. Ito sa mga OFW dito, di ba? Trabaho, at tapos uuwi, maliligo, kakain, matutulog, gigising, papasok, uuwi, tapos pag may day off, maglalaba, pagkalaba, maliligo, kakain, scroll ng Facebook, tulog, nakakasawa. Kaya minsan tayo rin mga Pilipino, i-enjoy din natin yung sarili natin kapag meron tayong oras, kahit na wala tayong pera. Basta may mga kaibigan tayo, punta tayo sa ating mga kaibigan, makipagkwentuhan, makijoining, di ba? Lalo na kapag may mga okasyon.
Yung bang na-enjoy mo yung sarili mo na makipagsalamuha, hindi yun nandito ka lang na wala kang kausap, lalo kang maboboard. Kaya yung iba, yun dito, kapag lalo na, napakahirap din lalo sa mga kadama dyan, di ba? Wala silang mga kausap, kundi dyan lang sila magluluto, maglilinis, tutulog, magluluto, maglilinis, utos dyan, utos doon. Kaya yung iba, 2 years lang hindi nakakatagal umuwi. Kaya ang payo ko lang sa inyo, ayan, kung meron kayong oras na kunyari may day off kayo, kung meron kayong mga kaibigan, maki-joining kayo para sumaya kayo. Ako ganyan ginagawa ko. Kapag may oras, day off, lalabas, kakain sa labas, ayan, pa-vlogs lang, masaya na ako. Ganyan na tayo, nilibang ko yung sarili ko kasi talaga napakahirap dito sa abroad, lalo na malayo sa pamilya, yung mga anak mo hindi mo kasama, tapos dito kasi sa abroad, yung mga pamilya natin diyan sa Pilipinas, 'di ba? Lumalaki yung mga anak natin, din natin nakakasalamuha at hindi uwi lang tayo 2 buwan lang tapos aalis na naman, tapos babalik na naman after 2 years. Kaya yung mga anak natin lumalaki, hindi natin namamalayan ay malaki na pa sila at hindi natin nababanding at hindi natin na kumbaga walang connecting sa bawat isa na makipag-banding. At meron nga social media pero much better na nakakausap mo sila, nakakasalamuha ang asawa mo, 'di ba? Kagaya ako sa tagal ko na dito sa abroad. Siguro yung pagsasama namin na 15 years na na ganon na buhay ko dito at yung pagsasama namin wala pang 1 taon. Uwi ako 2 taon, babalik, ganyan ba? So ayan, yan buhay-buhay namin dito. So ayan, na-share ko lamang ang buhay-buhay natin dito. At tayo na nga, magluto na tayo, guys. At naparami na yung kwento ko sa inyo. Yan, ganyan-ganyan lang ang buhay ko dito, guys. Kung ano yung napapanood nyo sa araw-araw na ginagawa ko, a day in my life, kung gusto nyo ako masubaybayan at sa mga kababayan natin dyan na nanonood, na mga followers ko, kamag-anak ko, kaibigan, at sa pamilya ko dyan, panoorin nyo lang ang vlogs ko, guys, na makikita nyo yung buhay-buhay ko, paano mamuhay, paano dumiskarte, at paano mag-survive. Ganyan. So, hindi madali ang mabuhay dito sa abroad, guys. Lalo na malayo sa pamilya at kung ano naman, siyempre, kailangan libingin din natin sarili natin para hindi tayo ma-bored, hindi tayo ma-homesick. Karamihan sa atin mga ganyan, di ba? Na homesick, hindi natatapos ang mga kontrata. Tapos, yung mga pamilya nila, bibigyan pa sila ng stress, problema sa pamilya nila, sa trabaho nila. Kaya, yung iba nabubuang na at yung iba alam nyo na at dito sa abroad, guys, alam nyo, hindi lahat na siniswerte. Minsan may minamalas, minsan may siniswerte. Kaya kapag sinuwerte ka, magpasalamat ka lang sa Allah, sa Diyos na binigyan ka ng employer na mabait at amo at mga kumpanya na magaganda. At kapag minalas ka, talagang malas ka. At marami din mga Pilipino na ganyan na dito hindi siniswerte. Kaya sa 100%, sa 70% minamalas, 30% swerte. Kaya sa akin naman, kapag kayo nandito na, guys, mag-isip na kayo kung ano yung dapat ninyong gawin na i-invest o mag-ipon kayo. As for me lang, guys, hindi ko naman sinasabi na ako'y asensado na marami na naipon. As a experience ay binabahagi ko rin sa inyo kung ano yung buhay-buhay dito. Hindi madali na mamuhay dito sa abroad, lalo na malayo kayo at yung gastos dito ang mahal. Hindi kayo makakaipon kapag hindi kayo marunong humawak ng pera. Although na pare-pares tayong kumikita, may malaki, may maliit, pare-pares lang po yan. Nasa paghahawak at pagbabudget lang ninyo yan. May malaki nga dyan, mas marami pang utang, di ba? Much better na maliit ang kita ninyo at marunong din kayong humawak. So, ayan, guys, at napagkwento-kwentuhan lang natin ang buhay-buhay natin dito at binabahagi ko rin sa inyo itong buhay ko dito. Oo, sinasabi nila na napakaganda dito sa abroad. Masarap pakinggan. At unang-una, kapag nasa abroad ka, aasenso ka, nakakabili ka ng gusto mong bilhin, at mga anak mo, pag-aral mo, at lahat ng gusto nila na ibibigay mo. Pero para sa atin na dito sa abroad, sakripisyo talaga ang ating mga nagagawa. Ibinibigay natin sa kanila lahat, yung kanilang mga luho, ang kanilang mga gusto, pinag-aaral natin mga anak natin. Pero in the end, pag tayo magpapahinga na, iisipin natin kung ano yung mga nagawa natin sa buhay at doon natin malalaman na tumanda na tayo, hindi na natin na namamalayan na yung mga
saya na inilagay, nalampasan natin, na inilagay natin dito sa abroad, ay hindi namin ibabalik yun. Kaya habang nandito tayo, kahit na nandito tayo, ay pasahin natin ang sarili natin, gawin natin gusto natin, hindi yung puro trabaho. At kailangan gawin mo rin yung kung ano yung ikakasaya mo. Kumain ka ng gusto mong kainin, at bilhin mo yung gusto mong bilhin sa abot na makakaya mo. Pero ito ay dapat alam nyo rin kung paano humawak ng pera. Dahil pagdating nyo dito sa abroad, pagtungtong nyo dito sa abroad, ay kailangan alam nyo na kung ano yung yung motibo niyo na mag-ipon, makapagtapos ang inyong mga anak na ibinabahagi yung mga sahod ninyo sa asawa ninyo. Kailangan dyan sa Pilipinas, alam din yung mga pinapadala ninyo. Kailangan mag-ipon din sila in the future. Kapag magpapahinga na yung asawa, ang inyong ate, kuya, nanay, tatay, ay meron siyang makikita, o kapag meron kayong plano na mag-business o planuhin sa buhay, ay meron kayong makukuha o magagamit. Hindi yung uuwi kayo na walang-wala talaga, tabla-tabla, at tatanda kayo na walang ipon. At para sa akin, guys, ako bilang isang OFW, ganun din, na katulad ninyo na wala talagang as in, ipon pa rin. Dahil padala allowance. Mga nakaraang mga taon ko, guys, hindi ko sa inaano sa inyo. Sa awa naman ni Allah, sa gabay ni Allah, ay meron din naman din ako naipon. At kahit na papaano, doon sa mga na-invest ko, na pagawa ko, ay yun nga, ay nagawa ko naman yung gusto kong gawin paunti-unti. Not now. So, in the future, sana matupad ko. Kaya nga nandito na ako, at tumatagal pa, at pinag-iisipan kung ano yung dapat gawin. At sa inyo, binabahagi ko sa inyo kung ano ang buhay-buhay dito, guys. Kaya sa mga manonood natin, guys, ayan, sana umpisahan ninyo na kung ano yung dapat ninyong gawin. Kumuha kayo ng gusto ninyong kalimbawa, mag-invest kayo ng lupa, bilhin niya paunti-unti. Hindi yung saka na lang, ganun dapat. Kaya kung anong gusto ninyong bilhin ninyo kahit paunti-unti, at meron kayo nabibili, at meron kayo naiipon, at meron kayo nakikita sa mga pinagpaguran ninyo. So ayan, guys, magluluto na tayo. Tama na yung usapan na mga payo-payo. Isiningit ko lamang to para sa ating mga manonood na katulad ko na OFW, na ganito ang buhay-buhay natin. Hindi porque nasa abroad tayo ay yun nga, kumikita tayo ng malalaki. Hindi habang buhay nandito tayo. Kailangan in the future ay meron tayong nagawa sa ating mga pinagpaguran, para in the future happy tayo. At ano lang tayo, chillax na lang at pahinga na yun nga, at masaya ang ating buhay bilang isang OFW pag-uwi natin. So ayan, luto na tayo. At heto, guys, yung ating sibuyas, hiwa-hiwain muna natin. At balatan natin itong ating luya. Magigisa lang tayo ng opo, guys. Makahigop-higop naman tayo ng masarap na sabaw, masustansya. Ang ginisang opo na mayroong hipon. Kumakain din ba kayo nito, guys? Alam nyo, mas makakatipid tayo dito kapag magluluto tayo kaysa lalabas tayo. Una't una, alam nyo na malinis ang inyong kinakain dahil kayo magluluto. At pangalawa, tipid gastos, di ba? Kakain ka ngayon, meron kang pananghalian, meron kang hapunan pa. Hindi yung lalabas ka, yung 50 real mo ubos. Dito, wala man 20 real. Meron ka ng kung marami-raming lulutuin mo, meron ka ng almusal, pananghalian, hapunan. Yung oras ng mga OFW dito kasi abroad, yung oras ay yun nga, altang hap. Alam niyo ba yung altang hap, guys?
yung almusal, tanghalian, hapunan. Kaya kapag kami umuwi na dito, lalo na sa mga nagtatrabaho katulad namin sa labas, kakain kami, oras na, alas 4. Sinasama ko kapag uuwi kami, sinasama ko na yung yung altanghap ko, yung almusal, tanghalian, hapunan. At talagang full loaded ako, marami akong kakainin kasi maghapon akong nagtatrabaho at pagod. At ayan guys, nahiwa ko na yung ating ayan, hiwain na natin ang ating mga ricado, itong ating luya at sibuyas, bawang. Yan yung ating gagamitin na panggisa. Tsaka yung paminta. Lagyan natin ng sili para pag umigop tayo ay manganganghang. Ganyan ang pagluluto ng aking ginisang upo. May sabaw. Simple-simple, mura at masarap. Diba? So, ayan guys. At nahiwan natin yung ating sibuyas, bawang, tsaka luya. At ito, balatan na natin itong ating opo. Opo, ayan guys. Pag ako'y nagluluto, lahat ng mga gamit ko kompleto. Ito guys, yung filler. Bibili din kayo niya lalo kapag magluluto kayo ng ganito, opo. Magbabalat kayo ng carrots, di ba? Ganyan, kailangan kompleto para hindi ba magahol sa oras, mabilis. Dahil kasi ako magluto, kaya yan, yung mga gamit ko kompleto. At nag-ipon-ipon na rin ako ng gamit guys kapag umuwi ako. At magpo-for goods na, dahil kasi ako magluto. At yan, malay nyo, magkaroon tayo ng maliit na negosyo, yung restaurant. Ayan, at namili na ako ng aking mga kagamitan, kagaya ng kaldero, kasirola, kawali, sandok, kawali, at iba-iba pang mga gamit na gamit sa kusina. Ayan, at naiwan na natin yung ating opo guys. So eto, hiwa-hiwain natin ng ganito, pabilog, at pahaba na ganito. Para lang tayo nagluluto ng pampansit. Pahaba. Masarap din ito sa guys, sa pansit. Meron pala akong pansit doon. Sige, lutuin natin ng pansit guys. Hindi pala sinabawan na na opo. Pansit. Meron naman akong dito, hipon. Meron akong toyo. Ayan, pwede na to guys. Parang mas masarap yun at kahit hindi ka na magkanin. Meron ka ng merienda. Meron ka ng may almusal ka na, may merienda ka na, may hapunan ka pa. So, di ba? Laking katipiran guys. Ganyan lang ang diskarte ko dito guys. Alam niyo ba? Hindi naman ako kumakain ng mga magrabo na pagkain. Dahil sanay naman tayong sa mahirap, kaya nga pobre. Dahil sa probinsya, kapag masipag ka, mabubuhay ka doon. Magluto, magtanim, di ba? Diskarte lang sa buhay ang kailangan. Doon naalala ko nung nandun ako sa probinsya sa Pampanga. Nako, yung mga tanim ko, nagtatanim ako ng opo, patola, okra, di ba? Talbos na kamote, mais, at kalabasa at kung ano pang gulay. Paghahandating ng harvest, hindi na tayo mamimili. Yan, ganyan ang diskarte ko. So, ayan guys, nahiwa na natin itong ating opo at mag-isa tayo ngayon. At ang lulutuin ko pala hindi ginisang opo, kundi pansit na may opo. At ang sahog natin ay hipon. So, ayan guys, mag-umpisa na tayo mag-gisa. Tayo na. Guys, alam nyo ba itong aking lutuan na yan, kapag pumunta kami sa site, ito yung ginagamit namin camping. At para hindi na tayo lumayo dito sa aking lamesa na rin ako nagluluto. At ayan, magluluto tayo. Ilagay natin itong ating kaserola, painitin natin ng ilang minuto. After a minute, ayan, ilagay na natin itong ating oil. Cooking oil, sunflower. Para hindi masyadong makolesterol. At ayan, hintayin natin uminit yung ating mantika at magigisa na tayo guys. At mainit na yung ating kaserola na mayroon mantika. Ilagay na natin itong ating luya. Ganyan ako nagigisa guys. Inuuna ko muna yung luya. Kayo rin ba? Ganyan din kayo maggisa? Inuuna ang luya. Ayan, para manot ang lasa. At yung lansa ng ating luto ay mawala. At napakasustansya yung luya na yan guys. Pag
magluluto ka ng tinola o ano pa man, mga isda, manok, ayan, nakakapagpatanggal ng lansa. At maraming sakit na ginagamot nito sa ubo, ayan, mga infection, mga cancer. Parang din ako si Dr. Ong ano. At ayan guys, at naluto na yung ating luya. Isunod naman natin itong ating bawang. Ayan guys, ang bango. Ayan. Ganyan ako magluto guys. Walang chemical, natural lahat yan. Walang MSG o yung monosodium glutamate. At ayan, dikdik-dikdikin natin ganyan para manuot yung kanyang lasa, yung linamnam ng ating niluluto, kagaya ng bawang na yan. At sunod naman natin itong ating sibuyas. Natural lahat ang ating ingredients. Wala siyang bitchin. At ayan guys, gisa-gisa lang natin ng ganyan yung ating bawang, sibuyas, luya. Dikdikin natin ganyan. At ayan guys, naluto na natin yung ating bawang, sibuyas, luya. Para manuot ang lasa, ilagay na natin itong ating hipon. Gisa natin yan guys, yung ating hipon. Napakaraming hipon, no? Bumili kasi ako ng isang araw ng hipon dyan sa sa palengke. 1 kilo yan, at yung kalahati niluto natin sa munggo. At meron ako natira, ayan, at nirep ko. At gisa natin guys. Magluluto tayo ng ano yan, pansit. Tingnan nyo guys, oh. Hindi ko na tinatanggal yung kanyang ulo at yung kanyang mga tinik-tinik. Basta inaano ko lang yan. Naghihimay-himay na lang ako kapag kumakain. Bisa natin ng maayos. Ayan guys. Ayan, nagisa na natin yung ating hipon. Lagyan natin ng sabaw konti. At halo natin para yung kanyang katas. Pakuluan natin guys para yung kanyang katas na yung hipon maglasa doon sa ating sabaw, sa ating pansit na iluluto. At ayan guys, kumukulo na yung ating ginisa na hipon. Isunod naman natin itong ating opo. Ayan, isabay natin igisa dito sa ating ginisa na hipon. Ihalo natin. Huwag natin muna lagyan ng tubig guys. Magtutubig kasi yung ating opo sa ayan, pag pinakuluan natin. Hindi ko muna siya nilagyan ng toyo pag luto na yung ating opo, at doon natin lagay yung ating toyo. At ayan guys, takpan muna natin, pakuluan natin, palambutin natin at para manuot yung lasa at linamnam ng ating mga rekado dito sa ating niluto na opo. Ayan guys, after a minute, kumukulo na yung ating inisa na opo. Ayan, napakaraming sahog, oh. Sahog pa lang. Solve na. Solve na naman ang pobre. Tingnan nyo guys, oh. Ang sarap niya, no? Opo, ginisa na opo. Lalagyan natin ng pansit yan guys, bihon. Daming hipon, kalahating kilo ba naman eh, ikaw ba naman? Lagyan na natin ng toyo. At halu-haluin natin. Ayan, ang sarap, tingnan nyo. Lalagyan natin ngayon ng pansit yan guys. At heto yung ating pansit. Ay ilang gramo yan guys, 454. 4 na piraso at nagluto na ako nung mga nakarang araw. Isang piraso lang ang niluluto ko kasi maalsa yan guys. At ayan, lagay na natin.
hayaan natin siyang malusak at yan, pag kumulo yan ay malulusak ang pansit, magkakahiwa-hiwalay. Ayan, lagay natin sa ibabaw yung mga sahog. Yan yung ating ginisa na opo. Ano bang tawag dito? Pansit. Ayan, ihalo-halo natin guys. Ayan na para magkahiwalay-walay yung ating pansit. Hindi ko na siya pinutol-putol para mahaba-haba siya. Sabi nila nung bata ako, magluto ka ng pansit para humaba ang buhay mo. Tama nga naman, siyempre. Dahil nga mahaba, ayan, haba ang buhay mo. Pansit. So ayan guys, kailang natin na maluto yung pansit. At may sabaw-sabaw pa siya guys. Hindi ko siya pinatuyo. May sabaw siya na may pansit para makahigop tayo ng sabaw. Sarap. Tingnan ninyo, ang daming sahog, oh. Hipon. Ayan ang ating pananghalian, hapunan. Kapag may tira pa, may almusal pa ako. Ayan, ang sarap guys, oh. Bismillah, kain po tayo guys. Tingnan ninyo, oh. Ito yung aking niluto na pansit with opo. At ang daming sahog. Wow. Kasama na yung almusal, pananghalian, hapunan. Ayan. Nilagyan ko ng kanin guys para iisa lang kainan. Ulam na, merienda pa. O saan ka pa? So let's eat. Ayan ang aking pansit opo. Let's eat guys. Bismillah. Kain po tayo. Yan yung aking almusal at pananghalian. Merienda na rin. Hindi ko na tinanggal yung ulo at yung tinik. Naghihimay-himay na lang ako. Ganyan ako pag nagluluto ng hipon. Hinihimay-himay ko na ganyan kasi yung lasa nitong ulo tsaka yung katawan, diyan yung lasa. Tsaka yung balat. Lalo kapag nagluluto kayo ng hipon, yung iba kasi binabalatan, diniliklik ako. Hindi nakasama na yung pati balat. Para walang tapunan ba? Bismillah. Kain po tayo. Mga ba? Ganyan inisip-sip ko yung yung ulo niya para malasa. Malasa kasi yung ulo ng hipon guys. Salamat ala sa biyayang pinagkaloob nyo. Yan at meron akong pagkain ngayon. Pananghalian, hapunan. Bukas meron pa akong merienda. Bismillah, sarap. Naalala ko sa probinsya, ganito yung opo. Ganito mo ng pansip. Kahit sardinas lang, di ba? Parang gusto ko magkamay guys. Kakamay na lang ako, masarap. Bismillah, alhamdulillah. Excuse me po. Ang daming hipon ng sahog na guys. Halos puro hipon. Binili ko to sa sa fish market. So ayan guys, yan lang ang buhay-buhay ko dito. Kaya akong gusto, ayan, kumain, magtrabaho, at maggala, mag-vlogs. Iyan lang ang buhay-buhay ko ginagawa sa araw-araw. Kaya kung makikita ninyo yung buhay-buhay ko, gusto niyo akong makita, ang day in my life, yan ang gawin namin dito.
lalo na sa mga kababayan natin dyan na mga nandito sa Saudi, sa Middle East, as a content creator, lahat ng ginagawa namin, trabaho namin, pinupuntahan namin, kinakain namin, ay iisa lang ang ginagawa namin. Ang ganyan, sinishare sa inyo, paano mag-survive, paano dumiskarte, at ang pamumuhay nito sa Saudi. Good watching po. God bless. Sarap.